Sa mga palangga, okay, so nung nakita ko, nung March 4, sa Liwasang Bonifacio, ang kanilang rally, mga kababayan, sabi ko, oh my God, ang dami-dami. Ang dami-daming mga palangga na miyembro o yung iba hindi, na organic. When you say organic, hindi sila pinulot lang nila Ontiveros o hindi sila pinulot lang ng mga makakaliwang grupo na binayaran sila kapalit na mga ayuda. Makikita mo na sila'y bata, all ages, pero mararamdaman mo na they are, wholeheartedly. Ramdam mo yung pakikipaglaban nila. Hindi sila pumunta doon para lang sa ayuda. Hindi sila pumunta doon dahil bibigyan sila ng bigas or something. Diba? So, organic po yung mga umattend doon. So, ngayon ang sa akin lang, imagine nyo, how many millions ang miyembro nila? 6? 7 million? Let's say 5 million. Lagyan natin sa 5 million. Yang mga organic members na yan, you know what? If you are religious, especially, yung mga born-again Christian, like this group, Iglesia ni Cristo. Okay? Ano pa? Lahat. Ito mga Christians na from Catholic, nag-change. Hindi naman kayo nag-change. Kumbaga minsan kasi tayo, di ba? Kasi tayo mga Katoliko, hindi ganito yung pananampalataya natin na parang katulad sa mga religious group, parang regular sila, parang they have community, mga ganyan. Alam nyo, kung yan sila, dun KOJC pa lang, pumunta yan lahat sa pintuan ng Malacanang na napapalibutan ng ahas, ng kuting, at lahat ng demonyo, wala kayong magagawa kung di lumayas sa pwesto ninyo. Sa pwestong inabuso ninyo. Alright? Kasi kung panahon nung EDSA, okay, nung 1986, ilang milyon lang ba yung nandoon sa kalsada? 2 milyon daw ayon sa balita. You compare dito pa lang sa KOJC mga nananampalataya o members. Yang mga yan, let's say 7 million, half of it, pumunta yan dyan sa Malacanang. Idagdag mo pa ang ibang religious group. Let's say, for example, I don't know kung nag-declare na ba, INC, Catholic like us, atheist like you. Di ba? Kung meron man. Tangina, tapos na ang boxing. Walang magagawa si Kuting at ahas at ang mga demonyong nakapaligid na mga men in uniform na hanggang ngayon ay hindi pa nauuntog. Wala kayong magagawa kung di dinggin ang boses ng taong bayan. Ulitin ko, hindi ko kinakampihan si Pastor Kibuloy dahil hindi naman kami magkakilala personally. Pero ang kinakampihan ko, ang panggigipit sa kanya dahil nararamdaman ko ang panggigipit sa kanya ay panggigipit sa 7 or more than that million members niya and the rest of the Filipino.